Pwede ba lang mas payo? Okay lang. Siguro interpreter ko nila dito. Okay, so, ngayong hapon na pag-usap. So, kita sa kanta nga i-share ang iyahang first pag-anhin niya din pag-travel as missionary. So, ito si 2023, right? 2023, sometime in October. I think because nakataon to siya na dayo natay Pastor's Appreciation Month. So, nindot kayo 3 days gihapon ang iyang pagkandak ng mga mga seminars 3 days yun. Pero katong yung first trip, wala kayo siya daghan nga place nga giatuan. Dito to gi-held sa Zone 5 Bulwa sa Body of Christ Ministry. Sa ila ni Pastor Paklit. So, ilado naman din na kaya na to. Pastor Paklit na church. So, 3 days gihapon dito. Gihapon niya ang iyang style, ang iyang movement yun. Maludlo pa siya, pakanuod pa kaniya. Di ba na po kayong blessing para nato? Amen. Gikan sa layo. Gikan siya sa layo. Abot din siya din sa Atua. Wala po siya nagsuri-suri sa Pilipinas. Andun po siya diri sa ato. I could still remember your topic that time was about fire, door, fire. Yeah. So, grabe, daghan ka po nangabuksan at nagkalayog yun ng mga portahan. Doors of opportunity were being opened. Kaya grabe ito, kaya sulit kaayo to siya nga dito nga time. So, nindot kayo mo, nandili na mo malintan, mo to, dito may nagkatandem o na, Pastora Christy, mo to yung dito nagsugod pagka-interpreter. So, kami gihapon to dito nag-team up, o salamat yun sa Ginoo nga namuhan, yun siya sa mga Pilipino, kay nahigugma po siya, nibalik po siya pagka-sunod tuig pag yun. Usa, iyon niya, atong time nga pag-ano niya sa first thing nga pagkuan yun. Grabe ang pagbutang ko sa Ginoo sa iyang kasing-kasing sa gugma sa mga Pinoy. Dili lang tungod kay Pinoy iyang asawa, taga diri. Diri sa tuwa. Asawa. Naiigsoon sa iyang misis, no? Moral representative. Dili man niya mauban niyang asawa kay eskwela ilang mga anak niya mabiyaan. So, nagugma siya pabalik-balik din sa Pilipinas ug mao kini iyang ikondaghan mga padayag sa Ginoo diha kaniya para sa mga Filipinos ug higugma na gid siya para sa mga sa ato nga mga Pilipino. Amen. Amen. Pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Apostle Elvis Iverson. So, it was not the only year, but pagkasunod to din balik pa rin siya. Pero ang mag-storya, share sa second year? Si Pastor Anil. Dito Marisila. Praise the Lord. Ngayong hapon sa tanan mga igsoon. Amen. Ngayong hapon. Amen. Wala ka mo pagkapuya diha. Pero tulog, kapoy kay Sunday ba yaron, no? Kapoy kay kapag ginabong nakatog karapon. So, it's my opportunity na naabot sa ko diri dapit. So, I've been here in Cagayan de Oro for almost 4 years. Kaya din ako sa Bulwa ng eskwela o high school. Church worker ko nilang Pastora Paklit. Sa adlaw, mag-eskwela ko secular. Gabi, eskwela po ko o Bible school. So, ang paborito na ko nga preacher, si Pastora Zeddy yun. Pag-ingon ko sa iya ang mga anak na naliwat daw ko na ko niya. Naliwat daw ko sa iya. Kay ganahan ko niya, basta siya na magtudlo, magnangajud ko, mag-istorya sa iya. So, salamat po ako sa Ginoo. Kaya after 17 years, nakabalik na po ko sa Ginoo. Kung na connection yun, no? Nabalik ko thank you po ni Pastor Elvis. Niya akong invite din niya ako sa iya. Dayon, nakakuha ko. Ato ang sponsoran niya tanan ako mag-stay rin, tanan yung ikuan para makapit ko din ang conference. Bless kay ko, ilan ako si Apostle Elvis. I knew him before
he met her wife last 2013. So it's been, I think it's 20 years, 25 years na kami na 22 or 20 years. 20 years na. Tungod lang sa kanang tinguha na to ba nga, binisay ko lang na to para di siya kasabot. Okay ko na igsoon nila sa luyong. Okay lang ko na igsoon nila sa luyong. I don't know kung ano na-meet na ko ni siya, tungod ana nga ang kuan ba, kanang mangitatag mga kuan, apaham. Mangitatag apaham, ana bitaw. Kaya dalaga ako ito na time. Then, nakita ko siya, nag-istorya rin, nag-chat-chat ni, nakita siya pangasaw nun. Kaya ka tumatay, kaya naman ko'y uyap ato. Naman ko'y uyap. So, gusto nyo na siya mga asawa. Then, anak ko naman ko'y uyap, dili pwede. So, siya, sige, barkada na lang ta siya. O, itong na-meet niya yung asawa, then, bisa na-meet niya ang asawa, then, nagpabili ng ang connection din sa buluhaton sa Ginoo. Then, after last year, nag-visit sila sa bukid together sa iyang brother-in-law, lang pastor. Na-bless kayo dito, kay gigamit yun siya sa Ginoo tungod kay kining iyang topic na revival, mga kalayo. Mao ni mga topic sa una nga grabe kay init ang akong pagbati dina sa Ginoo. Nga dili na gani kong eskwela o college. Eskwelahan ko college ni Ate Claire, anak ni Pastor Zeni. Minsan kapag anda ka sa imong papel dahil kay dali-una ta ka sa eskwelahan kay magpa-enroll ka. Tungod sa kong kainit sa pagpangalagad sa Ginoo, di na ko ganan ng eskwela kay mga lagad dili sa Ginoo. Grabe ang kalayo, nga mabati na ko, magikan diri sa kuwang, diri dito ko nang usaka, paikong sa kunaw, ang pour out Lord ang iyang Holy Spirit sa tibok ng lawas nga, magpuro ko sa gahom sa Dios. Wala na kayo ko, Lord, di na ko eskwela, Lord, mangalagad ko nimo. O gigamit ko pag-ayo sa Ginoo, tungod sa paggamit sa Ginoo sa kuwa, naminyo ko, o pastor, bishop sa Dipolog, si Bishop Advento, daghan ko kayo na siya, gigamit ko siya sa Ginoo ditong dapita, daghan kayo siya mga foreigners na mga kuan, siya din po ang number 1 dito nga gigamit sa Ginoo nga magdala og mga missionary. Last month nag-conference mi sa Dipolog, niingon tong usa ka pastor nga kabalo ka, bless ko sa imong bana, kaya imong bana gigamit yun sa Dios sa dako kay nga revival diri sa Zamboanga del Norte. Dili lang Zamboanga del Norte, even the other provinces gigamit yun siya sa Ginoo. Then nawala siya, ikuha siya sa Ginoo last year 2021. O nabalo na po ko karon. Nabalo pangita. Nabalo na po ko karon. Nabalo na pangita. But anyway, maayo kay si Lord yun. Kay after ko nabalo, grabe ang mga trial sa akong kinabuhi. Ang family sa akong husband, wala sila trust na ako'y pulis ako ang bana. Ginadyo ko mismo face to face. Na dili mo sugot kay ikaw ang handle sa ministry kay nakita na mo nga wala kay potential na mo lead sa tuluhaton. So to make the long story short, ni gawas ko, ni uli ko nga kanang wala ko kuan. Ako kasi sakit pa nasakitan ko pero nag-move on ko sa bukid. Grabe ang gibuhat sa Ginoo dito nga igsoon kay gi-open ni Lord ang door sa gospel. Naay ang kay kulto kaya itong lugar dito. Kulto, nagtuo sila nga ang ngalan sa among tribal leader mo unay Ginoo. No? Ganang gitawag na og piniling nasod sa subaning nga tribo. Ang ilang pagtuo dito nga ang leader namo sa tribo mo ay Ginoo. Ug hangtod karon nag-exist pagid na ug ang ilang leader mo sige ko nga kinahanglan mo bayad na mo 3,000 o 50 kada tuig maluwas na mo. Bayad na mo 3,150 hatag lang mo sa kuha. Maluwas na mo. Mo na seguridad ninyo nya. Tanang mga subano dito na ilan pod. Mubayad ra pagid pod pero pag abot na ko dito mga igsoon grabe curse ko sa mga kulto dito ana sila mamatay kag sayo kay ang mga membro nila nibaghin man sa kuha kay ningon man dili ka afford sa 3,000 o 50 mubaghin ni nila kay dili kaluwas na itong dapita. Nibalik sila gi-open ni Lord ang gospel itong dapita mga igsoon. Grabe ang gibuhat sa Dios. Ang church nato dito abot na siya 9 ka churches nga gigamit na po na sa mga tribal areas under sa Greater Faith Ministries kay among ministry tawag siya Greater Faith Ministries kay among siya gitukod gyud kay wala may kanang pagsalit ang mga tao sa mua nga maka-handle mi sa ministry mo nang ningon ang mga pastors
church na dunay pagsalig na ko, ningon sila nga, tukod na simbahan. Dayon, yung posibilidad, wala ko, di na ko kaya, kay batanon pa ko, wala ko experience. Kay during ko ipangakuban akong trabaho, tigluto ra. Tigluto, tigatiman sa mga pastors, tiglityo sa panimalay, pero ang paglit, pagwali, nagwali gihapon ko, pero lahi yun ang kuan na nakulbaan ko. Ingon ko sa ilahan ako, wala ko pagtuo, dili ka mag-uban, pero naamoy pagtuo, mag-uban ta. Ginahan ko sila. Nung makikuban mo na ako, pilion ko din yung inyong ulo din sa atong organization. Sige, magtukod taan pero atong ingalan, greater faith. Kanang greater faith, sa ko pa, sa doon sa mga problema, dili na ko matagbo, dili na ko mamit, pero si Lord, dapat pagtuo, gamiton sa Ginoo ang mga ubang mga bagay. Ang inyong expectation, nga gikan ako as head sa atong organization, dili ninyo makuha sa ko kung dili ikan sa Ginoo. Unang grabe karon ang mga pastors every time na nasa kay mga plano, musulti sa mga problema, mabugatan ko pero ingon ko, greater faith baya ta. Naku baya ta pagto instead na magyaw-yaw sila, masukod sila, mag-expect sila na tagaan ako sila kung sa ilang magwagikan ako. Wala sila ka-expect pero galuhod sila, gaampo sila sa Ginoo. Muna grabe kanindot gyud ang gibuhat sa Ginoo nga igsoon sa akong kinabuhi o kini nga faith niturok ni nga faith diri sa Cagayan de Oro. Diri ni gikukod sa Ginoo ng alagad sa Dios, ipadala din ni Pastor Elvis Everson to encourage me to keep the fire. To keep the fire in the Lord. Nga dili hallelujah. Nga every time I feel kanang nakuha bitaw ko na drain spiritually, kay syempre pastor ka, nagpapakag-business, family pa, mga estudyante, mag-drink ko sa pero Pastor Elvis will chat, then mag-yun siya nga, I saw vision, the Lord is telling me this, mura ko ba, magigay mura ko ma-over, masala ka na, musiga pagbalik ang kalayo, mga igsoon, manandara sa bulwa, igamit yun sa Ginoo ng napita, nga maunsa ko karon kung unsa ang gipaggamit sa Ginoo tungod na sa revival nga nahitabo dinhi sa una sa Cagayan de Oro nga digid na ko mapungan ang pagbuhat sa Dios. Una sa iyang pag-visit during the visit of Apostle Elvis dito sa Mansawan, I'm so thankful because there's a young girl nga naa dito na yampuan niya mga igso na sin free siya sa kanang spirit of witchcraft, no? Kaya pag-ampong niya dito, na-receive sa Holy Spirit, na kung siya na nakita niya, gihinan siya sa Ginoo, nga, o dili ka mamalagad sa Ginoo, mamatay ka. O di kuha ng babae, ang bata, nisimba, pero kini laging makauyab na. Nisimba siya, nanalagad sa Diyos, nakauyab man. Pagkauyab na, wala na nanalagad sa Ginoo, sila kuyog-kuyog sa uyab. Yan, di na dapat sa Ginoo, mamatay ka, di ka mangalagad sa Ginoo. Sige na po na pag-ingon, di na dapat sa Ginoo, mamatay ka, di ka mangalagad siya. Lagiti, musimpa na po ko. Dili na ko niya, di malak yun siya. Musimpa na po siya dito. Pero anyway, mga igsoon, sorry nga, nataas ang ako ang testimony. Lami, pag ganoon na kayo istorya, kung sa gibuhat sa Diyos ako, pero, hallelujah. Ang sikrito lang yun mga igsoon, na makalampos ta sa atong pagpangalagad sa Diyos, especially sa mga kababayan, and every time na may mga problema ng maabot sa itong kinabuhi, embrace the challenge. Embrace the challenge. It's okay not to be okay. Amen. Doon ay mga tao sa akin, we pretend we are okay, but the truth, we're not okay. Many times sa church, sa mga kwalito, doon na yung mga problema, mga bisita, may una kong banalig na dito, bisag kapoy kayo ko, are you happy? Are you blessed? Bisag, yes, I'm blessed. Pero sa akong kasing-kasing ko, Lord, I'm not blessed. I'm not blessed. Kaya na-overwhelmed ko sa trabaho o sa problema. Okay, siyempre, asawa ko pastor. Kasi mga asawa ko pastor dito, taas ang kamon. Mga asawa ko pastor. Ha? Or mga pastora. Ano? Hindi din mga asawa ko pastor. Kasi mga asawa ko pastor din eh. Ha? Wala na. Mga balo! Mga balo! Mga balo! Dagang mga balo din. Mga classmate ako. Pero, ingon man nila nga, ang Ginoo close sa tao nga balo. Ano na tawag ninyo? I-close ang Ginoo sa sama na to. Pero, bakit nila mo? Pero ako yung gikuptan mga igsoon sa akong kinabuhi ka na mahimong nagmarampuso na akong kinabuhi. You may have the right to fight kung unsang imuhang right na di na sa kalibutan. Pero, kung luhod ta sa Ginoo, musalig ta sa Ginoo,
muhilom lang ka bitaw, kanang imong kasing-kasing nga imong i-focus din ni Lord. Grabe, din na mamuhat ang Ginoo. Din na din siya mamuhat nga sa imong kasakit sa imong kinabuhi, maglibog na sa kung sa imong buhaton. Kung imo nang istorya una sa mga tao, wala kay mag-gain. Pero kung imong giluhod ni Lord, ihilak nimo na ni Lord, grabe, mamuhat gid maayo ang Ginoo. O hangtod daw imo makataw sa mga wow Lord, grabe ang imong di wala ko nag-expect nga mo ni buhaton ni Lord og mahimo na ko ni kay kinsa raman ko sa una, kinsa raman ko sa una. Pero pag ingon ako, sige Lord, go, this Lord, gamitan ko. Gamitan ko Lord, usay problema taon sa wala kwarta, itakapangalagad sa Ginoo, kaya nagka-problema, mo na. Pero mingon na kag yes Lord, here I am. Gamiton kita sa ginawin. Ang wali naman niya ko sa Elvis, revival will come to the Philippines. And you will kanang mo spread ka into society, no? Mga to ka mo spread ka. So kung dili ka mo spread, magluya-luya ka, magkuanan ta kay busy, kapoy. Luya ka, dugay kayong balik ang Ginoo niya. Ganap pa mo magpabilin diri sa kalibutan, nagandang problema. Wato na tas langit, amen! Magbanat ang pangalanan sa Ginoo para spread ang gospel. Kaya ang Amerika karong mga igsoon, grabe ang revival, amen! Wala kita diri sa Cagayan, ibalik mo na to ang revival mga igsoon, amen! O salamat sa Dios sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw sa akong testimony ug ang Dios magapanalangin ka natong tanan. O again, thank you so much Pastor Elvis for the opportunity. Imo kong ipadala that you bring me here back in Calente or probably to English lagi. God bless sa tanan. Hello, script na. Salamat kayo, Pastor Ranels. O nga, sipat atong September 22, for this year, isugod na po sila o lakaw-lakaw. So ako yata ni Pastor Kukoy, kasi sila nagsugod o sila nag-uban o lakaw-lakaw sa tapatong 22. Hallelujah! Daghang salamat sa Ginoo. Actually, usa ko manapil. Exist baggage. Padulong sa Mount Palindan, nilang Sister Nelia. No, I was invited by my friend, Pastor Rina. Kung lang hindi karoon kay very busy. Siya, Pastor, ulang ni. Pwede ba ka maka-uban na mo sa isang hospital? Ha? Ako doon, Spanish. Pamunta na sa? When I met him at the country village, said, no problem. Ako, Lord, dagang kayo salamat. Dili lang maka-tukos sa inyong lugar, kundi makadungog kong laing na putahin ng mensahe sa Diyos. Niabot siya, September 20, din sa Pilipinas. And then, it texted me na pwede ba nga mapil ka sa pagkuhan? Pag-tabon ako, oh, I'm sorry. Na ako karoon sa pingsagan, anniversary nito sa Sister Church. It's okay. We will meet in the evening. No. Tomorrow morning, mag-abot ko balik sa Cagayan City. Kailangan ko ako mag-message sa church. So, okay. So, naabot. Nakita may bike kilos kayo sa bunta. Unang-unang yato na mo, dito sa Wangilan, Talakag, Bukidnon. San Antonio, ni Lord, di na ko kanundong kung kano sa ako ni mo ginala ni dito, naakian ko ni nga dalang, panulong sa, kung asa lingiyon na kong dalahon, dito ni sa tribal na nabot, sa akong igsoon. So, ikuha, okay. So, nagagay salamat na, i-akomidan mo dito ni Pastora Elma. Marina True, Pastora Ministry, siya po nang nagkuha na mo. That was Monday, September 22. Nabot mo dito, namuhat mo ng Ginoo. Dito dapita. Daghan ang i-remind sa Diyos sa nakadungog. Because, Pastora nila panagingon, grabe, hindi na pag-anin ni Apostol Elvis, paghatag na itong mensahe. But ang mensahe, magkomputar na to, mag-mail na to, kung nakabuhat na sa Diyos. So, muna siyang mensahe ito, daghang mga revive, daghang ng testimonyo. On the 23, dito may dapat bumalik sa Talakag. But dito may ginala sa Ginoo. Sa Damilag, Bukidnon. Ikulod, dinimi. So, bisan pa, kung unsa kagamay ang lugar, when God moves, nobody,
said, again, nobody na makapugod niya ni. Namuhat ko ng Diyos ito. O Apostol Hermes. So, nakabalik min, kami nga musaman, ano dito ni Asaman. Pero Pastor Chris, mo sa nagdiyan mo, dito na sa Batinay, Lord, 2007 pa mag-tulong na ni Batinay. Na rin naman ako manunduman o kasa pinapit nila ka sa Ginoo at that time because we're working with the tribal. Actually, nakabalik ko kung sa mga tribal, so ikaw wala, yan si Batinay. O dito ako nakita nga, isa ka babae, you can still remember. Isa ka babae, isa ka, Pastor, magpampok iko, no Mrs. Gawas, magpampok iko kayo. Naisip ko muna ko, na magkuha ko kutsino, kuturon ako yung anak, yan ang naging pinipin. Uy, ganito lang. At ito babalik sa Pastor. Isa dili pa lang na sa Pastor. Na, pagiging sa muna ko, at huwag sudan, ang imo na sa bana, mo yung sana, gutaron mo. Kadot lang, Pastor Christy. Mura kinikano mo ni. Ano ito, may? Imbes na pakaon, yung puwan. Yes, yung puwan. O dito, nakita na ko nga, na siya nausap ang yung puwan sa iyong figura. Hallelujah. May Lord, o magpabilin sa kasing-kasing na ikaw ngayon. Sa iyong kasing-kasing, di niya paminahon. Kanang demonyo. Dili nagkatulagan pa na mga matanong na nakita na ko. Nalagay ko, Lord, dali nagtabot ta. Taas na kong ilan. O sa'yo, maibog ko nila nga, mga matanong nila sila ikuan, itabo. But the challenge is, Mr. Lord, ng mga bata, pagkuling Apostol Luis, na nato sa tubangan, nagpampo, kung ginsa pa ang gusto na makaduwag sa kalayo sa Diyos. Kaya, ikaw ha? Dito na siya lang ingani. Napalid dito. Kaya kasi magkusagahan. Ito sa kilig mo. Oh Lord, hallelujah. Another na po experience. Yes, sa Batinay. Ano ko, Lord, asa na sabi? Pagkauma. Pagkauma, idalami ni Pastor Christy dito sa may Kamakawan. No? Dito sa Kamakawan. Dito na naman Church Redeemer. Jesus Christ, the Redeemer Church. Ang siguro dito. Dito sa, grabe sa nila mga matanon. No? Nirespond sila sa mensahe sa Diyos. Dito na kayo nga, uy, muna mag-ini siya kay sa 2024 nagkaon kami dito kung asa kayo dito sa Mount Malindan. Tuloy-tuloy din siya ng mensahe. Idaghan naman ang kaya revival. Wala, muna ini siya. After sa tuwing na dito sa Mesa Kamakawan, namuhat ka mo ng Ginoo. And the last day, dito sa Bernes, misaka kami, nakaihong ko nga, murag palihaman mi dito sa Malindag. Kaya kung musaka na ang truck, pwede mo manggulit. Pag mo kanang sa truck, dili lang driver mo break, apin ka break. Ang mga ko na mo hasok ka niyo. Sorry, dala na mo apin mag-break. Mobile mo tag-break kami. Hindi ko, Lord, another na po din na experience. Kaya ko, sige mo lang daw, mga batanong mo niya kung kuyo, Lord. Hallelujah, naunta. Tagaan mo ni mo kuso, pagkapaghawin pa ng kilid. Alin naman ka? Nadalang-dalaman na sa kilid. Ito nga, Lord, ikaw ang ipag-tipid na mo. Mission mo ni Palod dito, Lord. Pagkabot na mo dito, dito Miss Mercado. Abi na mo ma-divert me. Because, kailan po nakailan po sa ako ang maestro. No? Dahil siya kasimba sa akong exalted sa una. Sumoy, sinusap ko ko yung inyong buwan. Ang usalan siya sa kuyok. Siya dito na lang sa cover court sa eskwelahan. Dito ko talaga Pastor Rabin. Pastor Ruing, mo si Pastor Rayle dito sa side sa Mutupok. Sila dito, ikaw asa magkalayo ang eskwelahan o ang merkado nga itong nagawa sa isa. Dito sa merkado, Pastor, kay daghan, makita niyo nga murag rasi-rasi sa mga balay. Dito sa merkado sa eskwelahan, ayan, magkumagato sila kung na-meeting. Dito ta, dito magpa-usap. Kasi kinibig-tanaw-tanaw, agoy, Lord. Okay na gini, lugar na, murag, nadumduma po na ko dito sa Dulpiterano nga, every now and then, magulan. Ay naman mga dragon ko, doon naging langit tali. Kailangan na si Mamo. Kaya nga, sige, ato na dito. Utang, nagkatanaw siya po sa Luis na mga konsumris na ibang buhat. Dito ang Gipis Mercado. Nag-announce na.
Dili napita para sa kwan. At that time, nagkainong mga, hala, sa 5 na ka-adlaw ng guyo, ayaw ko nakabantay niya, kaya doon pa-review. Sadyan doon na siya, sumat sa kampo. Nag-review siya. A false prophet. A false pastor. Wisdom. Generational curses. Uy, sabi nga naman, siguro lang ako ito. Nakataga pa mayor. Ba't pa may mga pastor? Pa mayor na din ko. Sabi ko, nagkaiman ko, Lord, isang ko ba ba nga mong iwali? Ganun ng review. Pati siya, false pastor, false prophet. Sabay prophet ako din naman. Sige, kung lang tao. Kung false rin mo pastor, din naman ako kayo. Kakakawalan ko nga ako, dili, but I realize there is something atong bantayan. Among bantayan, dito napita. Kaya dito nga siya nagdeklarar. Siguro dili pa atong napita, dili pa atong panahon. But coming, kaya daghan naman dito ang CDO, pagsangyaw sa bulong sa Ginoo. Ako siya bigan, hindi bantay ka. Ay sundan ka sa Ginoo. To sum up, sa among 5 ka-travel, I really praise God. Through Apostle Agnes, he encouraged everyone. Dili tungod kay Amerikano siya, dili tungod kay sa. But the Word of God says, kung kita mga Pilipino, gumugma sa Diyos, yan misnahin na dawat sa Diyos. Dili sa Pilipinas, daghan ang ipadala sa Diyos. Daghang himog sa Diyos ng mga misyonaryo. Abi ninyo, nagilang di ko kagulo ng kuwanan kwa. Kakayang Jerusalem is one nga iyang gingnan. Nga dinhi, usan ni nga magsugod ang dakong pagkabukaw. Dinundahon sa Diyos, kinsa ng mabukaw para magawas ngadto sa Visayas, Luzon, o ngadto sa laing mga kanasuran. Lord, kami, pati na siguro pa ako, Lord. Nakainumi ko, hindi na ako, Lord. I'm already 66 years old. God said in my, told me in my dream, ikaw na gagamit, ikaw na buod sa mong kinabuhi. Nakabukwas ko dito, I'm sorry, Lord. I'm sorry. Yes, indeed, ikaw lang ang nagawin sa akong mga kinabuhi. Buat mga igsoon, ato lang dawaton. Siguro basing also din, apin niya siya ng mensahe. Na nakong pagkabukaw, usa din sa Cagayan de City. Magsulot na nakong pagkabukaw. Amen. Hallelujah. Salamat.